Nagkamali ako. Gusto ko talagang humingi ng tawad. Tapos na po yun. Pwede po ba pagkatiwalaan niyo na ako ulit? Pwedeng-pwede. Hindi ko po mapigilan yung kondisyon ko. Hindi ko po talaga sinasadya. Pasensya na po kayo. Naiintindihan kita. Pinapatawad na kita. Huwag ka mag-alala. Punta na ako kay Mama, baka hinahanap niya na ako. Pasensya na po, di ko po kayo agad nalinisan. Hala! Umuulan! Di bali, yayakapin ko na lang po kayo para hindi pa kayo ginawin. Nakakainis! Alam mo kung sino? Hala! May lalaki kasi kanina. Gwapo? Wala kang pakialam kung gwapo siya. Dapat din niya ka pinagtitripan. Kachuchay, bakit nandito ka? Paano, Mama ko? Eh, paano ka? Nandiyan ka, basang-basa ka. Paano kung may makakita sa'yo? Kachuchay? Hindi ka na muna pwedeng bumalik doon. Nilalagnat ka pa. Kapag magaling ka na, ako na lang ang maghahatid sa'yo doon, ha? Kayo, huwag kayong magsusumbong, ha? Kung di, kawawa kayo sa akin. Hindi si Dorina ang nagnakaw sa'yo. Umamin na yung totoong nagnakaw, si Lupe. Ako, hindi ako basta magbibigay ng second chances. Kasi pag merong mga bagay na nasira na, hindi na sila maaaring ibalik sa dati. Ano, nakatulog na ba? Oo. Bumaba na rin yung lagnat niya. Nakakaawa rin yung batang yun, no? Buti tayo dito nabibigay yung mga kailangan natin. Eh siya, mag-isa siyang pag-aala-gala. Kaya nga, habang nandito yan, ako naman ang mag-aalaga sa kanya. Ano ka ba? Tutulong din kami ni Dorina, no? Hindi lang naman ikaw yung nag-aalala sa kanya, eh. Basta mamaya, Lupe, kuhanin mo na lang din yung kumot ko, para siguradong hindi giginawin si Kachuchay. Thank you, Basta kapag medyo nagkabukingan, labas na kayo dito, Siyempre, ako na kayo madama, Wala nang kukontra, Ang bait mo sa bata, no? Siguro mabait din sa'yo yung mga kapatid mo, kaya ang bilis mong nakagaan ng loob si Kachuchay. Hindi rin? Siguro talagang naawa lang ako doon sa bata. Saka yung mga kapatid ko, dead man na yun, Wala kang mga balita doon sa mga yun. Pero, pwede mo sila makumusta kapag ayos na to. Saan mo nakuha yan? Kay Ma'am Ruby, pinahiram niya sa akin para pwede ko raw makumusta si Nanay Ninang. Kaya lang, hindi ko magamit. Sira. Kailangan ko pang makadiskarte ng pagpapagawa. Sana marami tayong mabili. Ano pa po bang kailangan? Ay, unahin muna natin itong baboy. Kasi itong mahal sigurado to, magkano po ang 1 kilo? 195. 195? Ang mahal naman. Ano bang kinakain ng baboy na yan? Ginto? Bigyan nyo na lang ho sa akin ng 450. Kuha po ako ng 3 kilo. Babagsak na nga ang presyo niyan, tumatawad ka pa. Eh kung wala kang pambili, di wag ka nang magkani pa. Ale, pumayag naman na po kayo. Kasi para po sa bahay, bagong pangarap yung binibili namin. Isipin niyo na lang po, nakatulong kayo. Eh di ako naman ang hindi kumita. Alam niyo po, sabi po ng Nanay Ninang ko, dapat daw, bukas tayo para tumulong. Kasi kung ano yung binibigay natin, 10 beses po nun ang balik sa atin. Ayaw niyo po bang swertihin? O siya, sige na nga. 500 ng 3 kilo. Sana nga siswertehin ako. Ay, salamat po. Ito po. Pakihiwa na lang po ng pansigang. Sige, pahiwa naman to. Ang galing palang kasama. Sa susunod, ikaw na laging kasama ko. Sige po. Ito, dito po sa pata magkano? 165. Ang mahal naman ng mga bilihin ngayon. Nanay Luisa, pwede niyo po ba akong payagan na magpagawa nitong cellphone? Pinahiram po kasi sa akin to ni Miss Ruby. Para daw po pwede kong makontak si Nanay Ninang. Matagal ko na po talaga siyang gustong kamustahin, kaya lang hindi ko po magawa, sira Pumayag na po kayo. Promise po. Kapag pinayagan niyo ako, susundin ko po lahat ng iutos niyo. Abe, dapat naman talagang sumusunod ka, di ba? Sige naman na po, pumayag ka na po.
Ay, gusto niyo po pag-uwi natin masahihin kita. Masarap po ako magmasahe. Magaling. Ay, sampo lang po kita. Ano ba? Ito naman nakakaya rito. Nasa palengke tayo. Nagmamasihan tayo dito. O, sige na nga. Pero, sandali lang ha. 30 minutes. Sasamahan kita doon para alam ko kung saan kita babalikan. Sige po. Salamat po. O, basta Clarissa, paalala lang ha. Huwag mo akong tatakasan. Huwag mong sisirain ang tiwala ko sa'yo. Opo. Ay, ang bayad natin! Salamat. Tito Jonathan, Lavinia. anong ginagawa mo dito? Well, nung nalaman ng Tita Elaine mo na may meeting ako dito malapit sa bahay mo, binili niya sa akin na ibigay ito sa'yo. Canvas, pang painting. Ha? Alam mo, bilib na bilib kami ni Tita Elaine sa'yo. You really have a talent. Napaka-passionate mo. Halos hindi ka na nga namin makausap habang nagpe-paint ka. Yung sabi ko nga sa kanya, when you paint, napaka-focus mo, napaka-intense. But at the same time, you look content and at peace sa mundo mo. Salamat po. Alam niyo po, masaya naman talaga ako ng painting eh. Hindi na nga lang ako nakakagawa ngayon kasi alam niyo naman si Mommy, she thinks this is a waste of time. Alam mo yung mom mo, concerned lang yan, like all moms. I mean, she just wants what's best for you. Kaya siguro, gusto niya may iba kang options. She wants you to focus on other things. Yes, other things. Other things na gusto niya. Hindi yung gusto ko. Aray! Sakit ng tete niya. Clarissa, pagawa mo na agad yung cellphone, ha? Tapos sumunod ka sa akin. Kuya, gumagawa po ba kayo ng cellphone dito? Hindi. Hindi. Eh, ano to nakalagay dito? Cellphone repair. Marunong ko pala magbasa, ano? Tinatanong mo pa. Papagawa ko lang sana to. Miss, key sensor lang ang problema nito. Baka kailangan lang siguro palitan. Mura lang naman, siguro mga 300 lang. 300? Mahal naman nun. Wala kasi akong ganun kalaking pera eh. Pwede bang tawad? Eh, 80 pesos lang kasi pera ko eh. Lugi ako niyan. Di ba covered ang labor nun? Kuya. Uy. Kuya, maawa ka naman. Kailangan ko kasi itong mapagawa eh. Tawagan ko yung nanay-ninang ko. Kuya! Uy! Maawa ka naman. Kailangan ko talaga mapagawa to kasi kailangan kong tawagan yung nanay-ninang ko. Diba? Yung ninang mo naman pala eh. Bakit hindi mo singilin ng aginaldong pang Pasko? Pabili ka ng bagong cellphone. Ang sama mo rin eh, no? At saka, medyo bastos ka, no? Na hindi mo man lang ako tingnan. Ang customer dapat hinaharap ng maayos, na hindi ka man lang maawa.
Hey, miss! Huwag ka mag-walk out, bumalik ka dito! Meron bang ibang cellphone repair dito? Psst, miss! Sinabi ko na nga ba eh. Ikaw lang yung kilala kong ganyan. Kilala? Bakit? Alam mo ba pangalan ko? Hindi. Ako si Gabo. At ikaw si? Nagpunta ako dito para magpagawa ng cellphone, hindi para makipagkaibigan. Sinabi bang nakikipagkaibigan ako? Tinatanong kita kung anong pangalan mo. Ah, alam ko na kung anong ininame ko sa'yo. Miss Col. As in, Miss Colette. Akin na yung cell mo. Aayusin ko. Ayoko na, hindi na. Sa iba na lang ako magpapagawa ng cellphone. Ah, talaga? Sigurado ka? Hoy! Sa akin din ang bagsak mo! Che! Miss Colette! Love? Jonathan, si Pablo, siya yung private investigator. He used to be Ate's classmate during college days. Masugid din ni ating manliligaw, but he had to leave for abroad. Jonathan. Nag-aaral ako sa Canada. Forensics, geotargeting, at iba-ibang mga tools ang ginagamit doon to track down missing children. He explained all that to me when I bumped into him sa mall. Kaya naisip ko, baka finally magkaroon tayo ng breakthrough sa paghanap kay Amy kung tutulungan tayo ni Pablo. O, kumusta naman? May bago ba kayong nalaman? Meron tayong 2 lead. Kanina, nakuha ko yung address kung saan posibleng nakatira si Lilian. Yung yaya. Pero ayoko munang ibigay sa inyo hanggat hindi ko siya napupuntahan. Marami rin kasing bogus na information eh. Gusto ko i-confirm muna. Wait, I disagree. Baka dapat puntahan na natin yan. Baka biglang umalis yun doon. Jonathan, pasensya ka na. I just want to make sure. Pablo, sa totoo lang, ikaw una nakapagbigay sa amin ng lead. Baka naman pwede natin kahit daanan lang. Please. Tingin? Ay, ganda! Ikaw kala tayo. Kachuchay, kapag nagutom ka, kainin mo to, ah. Salamat po. Pero huwag ka munang lalabas, kasi may lagnat ka pa. Uy, thank you, ah. Pero sige, mauna na kayo. Susunod na lang kami ni Darina. Sige. Salamat. Ate, magkakapatid po ba kayo dito? Nasaan na po mama niyo? Dito po din siya na nakatira? Ang dami mong tanong! Isa-isa lang. Ba't ba tayo nandito? Kasi meron kaming nagawang kasalanan, kaya nandito kami. Hindi. Ang ibig sabihin ng Ate Lupe mo, nandito kami kasi tinuturuan kami kung paano maging mabait kasi, di ba, dapat lagi tayong good girl? Opo, sabi ni Mama Mary, dapat laging good girl. Sinabi niya yun? Opo. Rina! Jack! Takot ako.
Dorina! Ano? Kanina ko pa kayo nahanap pa. Tara na! Magdidilig pa tayo sa Strawberry Lane. Sunod kami. Tara na! Achoo! Sino yun? Ano? Achoo! Hello po. May bahay dun sa kanto. Doon nakatira si Lilian. Gaya ng pinag-usapan natin, let me handle the investigation. Sana naman nandyan pa yung anak ko. Gusto ko na talaga siyang makita. Tara na. Wala pa din. Wala na naman siya. Diyos ko, bakit mo papilit nilalayo ang anak ko sa akin? Bakit hindi mo na lang siya hayaang bumalik sa akin? Pinag-usapan na natin to. Huwag ka mawala ng pag-asa. Elaine, tama si Jonathan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. May isa pa akong lead. Pero i-confirm po muna. And this time, hindi na tayo pupunta dito pabigla-bigla. Marami na tayong pinuntahan. Marami na rin tayong pinagtanungan. Baka naman wala na talaga yung anak natin. Huwag mong sasabihin yan. Huwag mong sasabihin yan. Buhay ang anak natin. Mahanap din natin siya. Hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil, di ba? Pangako yan. Jonathan, hindi ako titigil sa paghahanap. Salamat. Sinamahan ko si Elaine at Jonathan. Ako ngayon yung nag-iimbestiga tungkol sa nawawala nilang anak. So, pinagpatuloy mo pala yung dream mo na magkaroon ng sarili mong detective agency. Sa bagay, magaling ka na naman dati pa di ba? Nasusundan mo nga ako kung saan ako pumupunta. Magaling ako Yan nga lang. Ewan ko ba? Napipressure ako sa kaso ng pamangkin mo. Alam mo kung ako ang tatanungin, dapat mag-move on na lang si Elaine. Ano? Monique? How can you say something like that? Closure has to come from her. Parang yung ginawa ko nung nawala si Sandy. Kailangan tanggapin niya yung katotohanan na hindi na babalik sa kanya yung anak niya. Dahil wala na yung anak niya. May isa ka pang anak. Si Elaine wala na.
I'm sorry kung masyado ako naging personal. Pero hindi ka dapat ganyan. Kung nag-give up ka na sa paghahanap sa pamangkin mo, huwag mo nang pilitin si Elaine na sumuko. The least you can do, isuportahan mo yung kapatid mo. Siguraduhin ninyo na maganda sa paningin ang lahat, ha, girls? Kapag nakita ng mga bisita natin na maayos ang lahat dito, iisipin nila na inaayos nyo ang sarili ninyo. That you're being reformed. Kaya ngayon pa lang, umiwas na tayo sa gulo. Sa visitation day, meron tayong mga patakaran na dapat sundin. Bawal ang alcohol in any form. Kahit na astringent o rubbing alcohol, bawal. No boyfriends. Ang pwede lang bumisita sa inyo ay immediate family ninyo, meaning mga magulang at mga kapatid. Pag meron ditong hindi sumunod sa patakaran at nabalitaan ko, hindi ko napapayagan tumanggap ng bisita. Maliwanag? Narinig mo naman, di ba? Bawal magpapasok ng kung sino-sino dito sa bahay bagong pangarap. Narinig, Eva. Eh, di ba sinabi ko naman sa'yo na bawal magpapasok ng bata dito? Bakit ka kasi nagpapasok? Hoy, sige. Lakasan mo pa ng lakasan. Para marinig nilang lahat. Tapos, pag narinig nilang lahat, papaalisin nila dito si Kachuchay. Pag pinaalis nila dito si Kachuchay, sa kalsada titira yung bata. Pag sa kalsada tumira yung bata, lalong lalala yung sakit nun. Hindi pa nga magaling eh. Gusto mo ba yun? Ikaw, eh kung kaya naman ba talaga ng konsensya mo na ipagtabuyan nila dito yung bata, sige. Galit pa rin si Jack. Papakapulis patulo na naman. Basta sana wag niya munang isumbong si Kachuchay. Hintayin niya na munang gumaling. Ay, oo nga pala. Clarissa, di ba nagpapaayos ka ng cellphone dun sa repair shop? Ano nangyari? Okay na? Hindi pa. Paano ba naman kasi? Yung lalaki ng bastos sa akin dito, siya rin pala yung mayabang na may-ari ng cellphone repair shop, si Gabo. Mayabang? Akala ko ba mayabang? Eh, ba't nakuha mo yung pangalan? Di ba sabi mo sa akin, gwapo yun? Kasyuno! Asus! Eh ano naman kung gwapo siya? Nuknukan naman ang sungit. Lalo na nung nagkulang ako ng bayad sa kanya. Clarissa, maaga kang gumising bukas, ha? Kailangan natin bumalik ng palengke. May nag-sponsor kasi ng pagkain dito sa mga bibisita sa Makalawa. Ha? Sige po. Huwag mo kalimutan. Alam mo ko ako sa'yo, imbes na away-awayin mo yun, gamitin mo na lang yung ganda mo para matulungan ka niya. Diba? Lupe, hindi ko gagamitin yung ganda ko. Hindi ko na lang siya iinisin. Kakaibiganin ko na lang yung mokong na yun. Susay, ginagawa mo dyan? Gusto ko sana pumunta kay Mama Mary ko. Pwede mo ba akong samahan mag-pray? Kasi pag nag-pray ako, sumasaya ako eh. May gagawin pa kasi ako eh. Ano kasi, di ba parang ewan? Magdadasal tayo. Kakausapin natin siya. Parang wala namang nakikinig. Lahat pinapakinggan niya. Lahat inaalagaan niya. Lahat pinabantayan niya.
Yun na nga ba eh, bandang muli sa akin ka rin babagsak. Alam mong wala nang ibang cellphone repair shop dito, no? Ako lang naman na nag-iisang pogi ang nag-aayos dito ng cellphone. Nag-iisang mayabang din. Bayad ka na. Malaki ako maningil. Di uubra 80 mo. Sinabi ko naman sa'yo, yun lang yung pera ko, di ba? Wala nang iba. Pangalan mo? Wala kang 300. Name mo na nga lang eh. Pangalan ko lang? Yun na yung bayad? O gusto mo, miss ko na lang tawag ko sa'yo. Miss Colette. Diba? Clarissa. Clarissa. Sige na. Okay. Gawin mo na. Ito na. Hindi ka ba masaya, ate, na umuusad na ulit yung investigation sa pamangkin mo? Kasi unfair lang ang nangyayari. Ikaw, may pag-asa pang bumalik sa iyong anak mo. Pero ang natitira kong anak, mas gusto pa niyan ikaw ang lagi niyang kasama. Sa bahay bagong pangarap kasi ako nakatira. Napagbintangan kasi ako nagnakaw. Hindi ka bagay doon. Dapat doon bagay doon sa mga tulad ko. Bakit? Kaya, Ano ba nangyari sa'yo? Pero kahapon, I saw her in so much pain. Naawa ako sa kanya. She needs our support. That's why I've decided, isang tabi ko muna yung galit ko sa kanya. Ikaw, Darina, may ka-boyfriend ka na? Naniniwala kasi ako sa love at first sight. Kaya kapag nakita ko na yung mamahalin ko, alam ko na agad siya na yun. Ang bago mo